Jose Marie Borja Visceral. The McDonald's app, so you too can also enjoy the Corruption must stop. Yari si Mimi. Mukhang hindi na po talaga titigilan ng mga Duterte diehard supporters itong si Pitrang Caballo. Bago po ang lahat, palike po muna mga kabisdak, pa-share at pa-subscribe. Binira ni Attorney Regal Oliva itong si Vice Ganda tungkol sa kabastusan na ginawa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Aba, ito, umuugong na po ngayon mga kabisdak na sisibakin na umano itong DPWH Secretary Bunuan at Nimal. Mukhang ang ipapalit din Dilawan na tabla rin, wala rin kwenta. Alam nyo, ang gobyerno ngayon, yan dapat ang mapalitan eh. Dapat mag-resign ka na ngiwiim. Kasi kahit anong gawin po natin, kung si BBM pa rin ang Pangulo, wala pa rin mangyayari sa Pilipinas, ang damakmak pa rin na korupsyon. Nako, Heart Evangelista, rumampa na. Nako, papalitan din talaga itong si Vice Ganda. Alam nyo, para sa akin, mukhang mapalitan si Vice Ganda. Para sa akin, no? Kumbaga, hindi lang sinabi na papalitan, pero ito na, pumuporma na po si Heart Evangelista. Nagsuot na ng damit ng McDonald's. Ito mga kababayan ko, unahin na po natin itong birada ni Attorney Regal Oliva. Alam niyo po, itong si Attorney Regal Oliva, respetadong attorney po ito. At maraming followers po ito, mga kabisdak, milyon po. Kasi pag nagbira po siya, talagang tumpak, simple lang, pero may matutunan ka. Malinaw na pagpapaliwanag. O pakinggan po natin si Attorney Regal Oliva. Jose Marie Borja Visceral, better known as Vice Ganda, built an empire on laughter. But today, the laughter has turned into backlash. During her concert, she poked fun at former President Rodrigo Duterte's arrest in the Hague and his broken promise of riding a jet ski to the West Philippine Sea. Punchline may have landed for some, but in Davao, the city council condemned her words as provocative and insulting. This is not the first time. Remember Jessica Soho, whom Vice body-shamed? Remember the disturbing gang rape joke? Or the insult on Senator Marcoleta's looks? These aren't harmless quips. They cut. They belittle. They normalize cruelty in the guise of comedy. The 1987 Constitution is clear. Under Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Vice Ganda is free to say what she wants, and as citizens, we are free to react. But freedom is never absolute. Jurisprudence reminds us, speech that crosses into obscenity, defamation, or those that incite harm may lose its protection. Free speech is a right, but one that must be exercised with caution, discernment, and respect. And yet, no matter how angry we get, the truth is undeniable. Vice Ganda thrives because the audience buys it. What she says sells. And so perhaps the question is no longer about Vice Ganda. It is about us. Bakit nga ba tayo natatawa sa kahihiyan ng iba? Yun lang. Maybe it's time to change the narrative. Because when we laugh at someone else's misery, appearance, or trauma, we are not just enjoying a joke. We are breeding disrespect, Correct. arrogance, and a culture that forgets the dignity of every Filipino. Grabe. Ang ganda ng paliwanag ni Attorney Oliva. Backlash po talaga ang nangyari kay Vice Ganda kasi hanggang ngayon, hindi pa rin po siya tinitigilan ng mga Duterte diehard supporters. Isang kahihiyan. No? At sa akin lang, sana magiging lesson learned ito ni Vice Ganda. Na talagang nagkamali siya sa kanyang ginagawa
at hindi maganda yung hindi niya pagrespeto sa isang matandang 80 anyos na po, lalo na po meron siyang nanay. Tama ho na ang issue po dito ay respeto. Hindi na po to issue ng ikaw ay pinklawan ba, ikaw ay dilawan, pulawan, DDS. Ang pinaka-issue dito yung pagiging respeto ba. Na sana tayong mga Pilipino din, wag rin po natin tangkilikin yung mga ganyang klaseng mga joke na sobrang bastos. Okay naman magpatawa, bastusin mo na lang sarili mo. Mas maganda ho siguro. Huwag kang mambastos ng iba. Mas the best siguro na bastusin mo yung sarili mo. Yung freedom of expression at freedom of speech kasi, hindi naman talaga absolute yan. Meron din limitasyon yan. Tama dito si Attorney Regal Oliva. Na sana matuto na itong pitrang kabayo na ito. Pero hindi talaga ito natututo. No? Talagang markademonyo talagang tekbalang na ito. Kasi nga kung talagang itong si Vice Ganda ay natututo at matututo sa mga nagawa niyang hindi maganda. Yung nangyari kay yung pambabastos niya kay Jessica Soho, hindi sana yun ang ginagawa niyang batayan. Iisipin sana niya, ay, baka pag ginawa ko ito, magaya ako nung nangyari kay Jessica Soho, pero hindi niya yun iniisip. Basta lang, makabastos sa isang presidente na talaga namang mahal na mahal po natin itong si Tatay Digong. Sa ibang bansa pa siguro yan, baka si Vice Ganda, pinatawa na po talaga ito ng sanksyon. Kung binabastos yung dating presidente nila, baka si Vice Ganda siguro ay nadampot na ho ito. Sa atin lang, sobrang demokrasya lang. Dahil sa mga dilawan, sobrang babastos na yung mga tao dahil sa mga dilawan. Nasobrahan yung demokrasya sa atin. Kaya mas maganda talaga yung pamumuno ni former President Duterte. Ito, kasi kamakailan, yung maraming nagsasabi na hindi naman daw tinanggal si Vice Ganda sa McDonald's. Iba daw yung kay Vice Ganda, iba rin po daw yung kay Heart Evangelista. Ito, rumampa na po si Heart Evangelista. Ayan na po. Kagahapon yata ito mga kabista, kaya na. The McDonald's app, so you too can also enjoy the My McDonald's rewards. Just like Heart has been talking about here. Obviously, all of your cravings may point yan with every bite, every meal may point. Yan. Ayan there you po. go. And then now let's do a photo. We have Heart with the McDonald's. Ayan na, Vice. Wala ka na, Vice. Mimi. Sa akin, sa totoo lang, bagay din kay Heart Evangelista dyan sa McDonald's, no? Pero si Vice Ganda, yan lang nakakasira dyan sa McDonald's, eh. Dapat talaga na tanggalin na yan si Vice Ganda. Kasi nakaka-hybrid, eh. Pero ako sa akin, mukhang tatanggalin na talaga si Vice Ganda, para sa akin. Pinapaporma lang itong si Heart Evangelista. Niluluto lang lahat, pinalang yung mga kontrata. Tapos, makikita ho ninyo siguro sa mga McDonald's na mga tindahan, tatanggalin na yung stand ni Vice Ganda, baka mga billboards, tatanggalin na rin ho yan. Kasi marami talagang nagagalit at marami nagbuboykot. Para sa akin, baka dinahandaan lang. Kasi, mahirap naman pagbibiglain, baka iiyak yung kabayo. Yan lang naman kabisdak, yung update tungkol sa bastos na pitrang kabayo. Palike nga pag-usapan natin itong sisibakin na di umano, itong si Bunuan. Marami na pong nananawagan na dapat itong si Bunuan ay sibakin na. Kung hindi man sibakin, dapat mag-resign na. Kagaya po itong taong ito, gigil na gigil. Tabla rin tong komunista to. Pero at least ito tao na ito nananawagan talaga. Mukhang mabuka siya yung party list na ito. Mr. President, PBBM, sipakin nyo na po si Secretary Bunuan dyan sa DPWH. Sibakin na. Kayo na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na dahil pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang pinag-uusapan dito. Exactly. At sinong ahensya ba ang nasa ulo na niyang mga maanomalya na flood control project?
Hindi pa DPWH? Tama. Kaya sa'yo, Secretary Bonoan, kung may kaunti pa na kahihiyan dyan sa katawan mo, have the courtesy, umalis ka na dyan, bumaba ka na sa pwesto mo. Dalawang bagay lang yan, DPWH Secretary Bonoan. Kung hindi mo alam yung nangyayari dyan sa ahensya mo at tinuturo mo yung mga regional director at district engineer, incompetent ka. At kung alam mo naman yung mga maanumalyang proyekto pero wala kang ginawa, di corrupt ka. Tama. Kaya again, Mr. President, panawagan po namin, sibakin mo na yan, si Secretary Manuel Bonoan. At para sa iyo, Secretary Bonoan, wag mo nang antayin na sibakin ka, umalis ka na dyan sa pwesto mo, bumaba ka na dyan, mahiya ka naman. Wala sir may tiwala pa daw si Bongbong. Mahiya ka naman. Ang problema rin kasi dito sa presidente, wala talaga weak. Tatay Digong yan, si Bak na yan Wala, lumusot pa nga si Bonoan Sabi pa nga ni Bonoan, wala pa namang sinabi na mag-leave ako talagang mayroon ding alam itong si Bongbong. Lalo na yung lumalabas ng mga ghost projects, di ba? Grabe. Umamin din naman siya. Pero ito, nagpa-interview, isolated lang daw. Talaga. Pinarantado talaga ang taong bayan ito. Sabi, isolated lang daw yung yung ghost projects. Ito, pakinggan natin. Plano ni DPWH Secretary Manny Bonoan na may malawakang anomalya sa flood control projects. Tingin niya, isolated case ito. Dahil mula sa Malolos, Bulacan, isolated lang daw si Ian Suyu. Ian, paano nasabi ni Secretary Bonoan na isolated case lang ito? Gagi, Jiggy, sa programang The Big Story, sinabi ni DPWH Secretary Manny Bonoan na iisa lamang daw kasi ang engineering district dito sa Bulacan na nadidiin, kaya posible nga raw na isolated case lamang ito. Sinabi niya yan matapos ang expose na isinagawa ni Senator Ping Lacson kung saan binanggit niya or pinakita niya yung anomalya sa mga flood control projects dito sa Bulacan. At anya nga notorious raw ang Bulacan sa mga ganitong klase ng proyekto. Pinangalanan pa nga ni Lacson kung sino yung mga dating district engineering heads na anya mga ulo at mga pasimuno raw nitong mga ghost projects na ito. At pagdadagdag rin ni Lacson, para daw sindikato kung gumalaw ang mga ito. Sindikato talaga, hindi parang sindikato. Well, so far from the reports that been coming to me, based on the reports from our people who have validated yung mga project, dito lang po kami nakakita ng mga information about some of these ghost projects. Jiggy, sa pag-iikot-ikot nga natin sa mga sinasabing ghost projects dito sa Bulacan, napadpad tayo dito sa Barangay Bulihan, parte pa rin ito ng Malolos, kung saan makikita nyo nga sa aking likuran, hindi pa tapos itong isinagawa na river wall. At base sa Sumbong sa Pangulo website, ang completion date daw nito, September 2024 pa, pero August 2025 na, nakauslip pa rin yung mga bakal at hindi pa rin daw mapakinabangan ng mga residente yung flood control project na ito. Base rin sa website, nakita natin na ang budget nito ay pumapatak ng 62.7 million pesos. Grabe, 62 million. Dismayado sila dahil problema na nga daw nila yung baha at nabalitaan pa nila na ganito, nabitin yung proyekto para sa kanila. At iyan, sino ang contractor ng proyektong yan? Jiggy, ang contractor nito ay yung Sims Trading Construction na siya ring may hawak doon sa binisita kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos na project doon naman sa Baliwag. Bulacan. Para rin sa kaalaman ng ating mga kapatid, itong Sims Trading na ito, may hawak yan na 14 flood control projects dito lamang sa probinsya ng Bulacan at may kabuuang halaga yan na minamanage nila na nasa 1 billion pesos. Kahagabi, sinubukan nating puntahan yung opisina nila na nasa loob ng isang subdivision. Nakita nga natin na isang bahay lamang yung nakarehistro na opisina at wala nga rin nakalagay na placard para ma-identify natin na yun mismo yung opisina. Sinubukan din natin yung puntahan kaninang tanghali pero walang humaharap sa atin. Yan mo. Antindi naman ang utak nitong si Bonoan, Isolated talaga yung ghost projects lang daw, Hindi yan isolated. Yan po talaga ay sinasadya. Sindikato po yan na noon-una akala walang makapansin. Kamalas lang kasi ng mga sindikato dahil
Itong flood control projects pala, ito yung ipinagmamalaki ni Bongbong. At na-announce sa SONA, diba? Tapos baha pa rin ng baha, napupuna eh. Kasi kung may flood control projects, bakit baha pa ng baha? So ngayon ito, nabibisto lahat, hindi lang po sa Bulacan. Merong sa Mindoro, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga ghost projects at mga palpak na mga proyekto, hindi po ako naniniwala eh, na isolated cases lamang itong mga ghost projects. Ito ay kagagawa ng mga sindikato. Sabi pa nga ho ni Mayor Magalong eh, pag nag-usap-usap daw yung mga kontraktor at mga kongresista, nagtuturuan pa nga daw di umano sila kung anong gagawin para lalong makakurakot. Grabe ang tindi. Ito, pinabayaan lang po ng gobyernong Marcos. Ang tanong, kailan ba masibak itong si Bunuan? O ito, kumakalat na po sa balita nga di umano'y sisibakin na itong si Bunuan. Ang tanong, masibak ba? Tanggalin ba? At ang papalit din, dilawan din. Ayan na tayo. Ito, pakinggan po natin yung mga balita. I-awards, ginagago ng Pilipino, no? O, ito, sisibakin na daw eh. Umuugong ang balitang papalitan na si DPWH Secretary Manny Bonoan sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Ang papalit umano sa kanya, dati na rin naging kalihim na ahensya. Si Singson. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Nanganganib ang posisyon ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa gitna yan ng mga irregularidad sa flood control project sa buong bansa, lalo sa Bulacan na sinabi ng kalihim na isolated case lang. Noong ika-4 na State of the Nation Address, binakbakan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kurakot sa proyekto ng gobyerno. Sa paglalantad ni Senador Ping Lacson, sang tatutak na umano'y ghost flood control projects ang pinondohan ng gobyerno. Pero walang bakas ng anumang konstruksyon. Kung ginawa man, substandard. Kaya umuugong ang tila master plan na tanggalin na raw si Secretary Bonoan. Ang papalit si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Nagsilbing kalihim ng DPWH si Singson simula 2010 hanggang 2016 noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sabi ni Singson sa isang report na kakatanggap siya ng informal offer mula sa Malacanang para palitan si Bonoan. Bukod sa isyong tanggalan, may mga panawagan na ring mag-leave of absence si Bonoan. Pero tingin ng kasalukuyang kalihim ng DPWH, tiwala pa sa kanya ang Pangulo at wala raw siyang impormasyong tatanggalin siya sa pwesto. Nakausap pa raw nga niya si PBBM. I have not heard about it actually. This is the first time that you told me about it. I just again spoke to him today. And Ay, kapal naman ang mukha nito. And he told me to continue actually the investigations on all projects actually that need to be investigated. Ayon kay dating Secretary Singson, nasa 182 billion pesos lang ang flood control projects niya sa 6 na taong panunungkulan noong siya'y nasa DPWH. Pero ngayong 2025 raw, lumobo na ito sa 350 billion pesos. Pero paliwanag dyan ni Bonoan. Let me also point out that under this administration, there are so many flagship projects, big flagship projects that we are implementing. That's the reason why there is an increased budget from the time of Secretary Singson to now. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa flood control project. Mini flagship daw po, puro mga ghost. Walang flagship sir eh. Ano sir, puro mga kurakot sir eh. Nandyan eh, puro kurap. Puro ghost projects. Yan ang meron sa Marcos admin. Walang proyektong natapos, puro bungi, puro ngiwi. Yan ang totoo. Grabe no, ang problema nga lang dito, tatanggalin bakin si Bonoan. Pag si Bakay Bonoan, ang ipapalit dilawan. Diyos ko, limal talaga no. Wala. Sabi ko nga sa inyo, wala rin kwenta eh. Sisibakin mo yung latak, ipapalit mo latak din. Isabakin mo yung kurakot, ipapalit mo kurakot. Pero in-interview si Singson. Kasi si Singson nagiging DPWH yan panahon ni Pinoy. 2010 hanggang 2016. So, yan po yung track record niya. Pero sabi naman daw, ayaw daw niya. Kasi nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. O, pakinggan po natin yung interview kay Singson. Narito ho. Nasaan ba yun? O, ito.
Palike, guys. If you were to lead this third-party audit or investigation, where would you begin? I mean, can you even follow the paper trail? And I believe one of your suggestions is also to suspend itong mga flood control programs muna. Tama. If the President, total, inumpisan niya na, may mga nakikita na siyang ghost, it will not address flooding anyway. And di suspend. At tignan natin yung mga nag-advance na contractors yan, kung ano mangyayari. So, nag-offer na ba ang MAP sa gobyerno? How will this come about? Because right now, the House of Representatives is doing its own investigation, the Senate Blue Ribbon Committee. You know, it seems like it's going on different directions. What is your recommendation? I am suggesting paper trail lang nila yung insertions. I think some of the congressmen are already asking, can we look at the deliberations of the PICAM committee or the House and Senate committee on the insertion? Makikita dun eh. Dun lang sila mag-focus. Saan ba napunta yung 450 billion worth of insertions? Grabe, laki pala, no? Pagdating naman dun sa 450 because there are billion. some public officials who are related or have families na contractors, and yet they get projects, big ticket projects. Should they be banned as well from joining bids? Ako, hindi mo na maiwasan yon. Ako lang, ang patakaran ko noon, complete transparency, no favored contractors, mag-bid kayo sa tamang proyekto. In fact, hindi namin tinatago yung agency estimate. Diyan kayo mag-bid. All right. Di wala rin sa ayos ka, sir. Huwag ka na lang, sir, pumunta sa DPWH. Isipin mo, okay lang sa kanya pag merong kamag-anak sa Kongreso, Senado, DPWH na mga kontraktor. So, okay lang mag-bid. Useless ka rin, sir, eh. Dapat pigilan mo, dapat i-ban mo. Ang sa kanya, basta kumpleto daw papilis. Mukhang ito pa yata yung maglilid sa independent body investigation. Nako, dilawan din. Dapat yung maglilid talaga, Mayor Magalong, isama mo si Yorme Isko, isama mo yung mga walang connection ba sana sa Kongreso at Senado. Kasi ang hirap po, ito yung maglilid, dilawan din, diligtas ang mga kurakot din. Narinig nyo, okay lang daw sa kanya yung mga kamag-anak. Basta merong kompleto yung papilis. Yawards talaga naman, oh. Eh, nagkakaroon nga ho ng connivances, ginagamit nga lang ho ng mga kongresista yung mga kamag-anak para makuha yung kontrata. Sila yung nagpalabas ng budget, proyekto nila, kinuha nila, kamag-anak din nila. Eh, hindi mo masolusyonan yung corruption. Los-los talaga itong mga dilawang pulawan. Tuloy, oh. The VP has pinpointed only two individuals as behind this, the Speaker and Zaldico, who chaired the Appropriations Committee. Ano po ang sa tingin ninyo? Because you mentioned earlier, you had the support of the Speaker and the Senate President in, you know, dealing with the congressmen and the senators and telling them, no, walang project, sorry. Let's face it, Ses. Hindi naman pwedeng mangyari yung insertions na yan kung hindi pumayag ang leadership of both houses and the Senate. So how can they conduct an honest-to-goodness investigation that you're saying, looking back, when the leadership is the one that, you know, fingers are pointing to this? Kaya nga ang appeal ko, and which is the same appeal of the President, time out muna, mahiya naman tayo. So, time out muna. No? Let's look at these projects, and if it is not the right project, can we put it in the right project? Can we bid it out properly? Hinto na muna. Ang dami nyo ng kotse eh. Dadagdag ka pa. Oh, finally, is Secretary Bonoan still the person to lead the agency? Well, the president he has still the confidence of the president. So it's importante dyan. The president has to be 100%, 110% behind whoever is
going to be the DPWH, whether it's Secretary Bonoan or somebody else. The billion-peso question is, you confess that there have been feelers sent to you. So will you accept or not? Definitely there were feelers, but my answer is no, because my priority is my family and their safety. Ayaw daw, tama lang din. Pero hindi ako naniwala doon na ayaw niya. Mukha pa lang buhaya na eh. O sa akin lang. Alam naman natin sa panahon ni Pinoy, siya nagpauso ng may tulay pero walang ilog. Kalsada na yung mga poste nasa gitna. Mga palpak ng mga tulay na bumabagsak. Diba yung London Bridge is falling down? Sa kanya yan eh, DPWH, tapos ipapalit mo rin yan, gagi, oh. Bukang wala ng pag-asa ang Pilipinas under Marcos admin, talagang ang dapat palitan itong si Bongbong, dapat mag-resign na lang ba? Kung may kahihiyan lang talaga ito si Bongbong Marcos, dapat mag-resign na. Independent body siya maglilid, useless din eh. Yung insertion kasi, alam natin, ang gumagawa yan is small committee na dapat ipatawag talaga ng Blue Ribbon Committee itong mga nasa Kongreso. Kaso mukhang hindi pinapatawag yung mga kongresista. Tingnan mo, pakinggan natin si Jinggoy. Ang ipapatawag, mga district engineer. Patatawag siguro natin sila, yung mga district engineers, of course, ayan, Bulacan, Mindoro, and pati yung COA. Kasi ayan. hindi magpo-prosper ang ghost project kung walang cooperation ng COA. Well, hence must roll. Mukhang mali rin yung gagawin ninyo dyan, Jinggoy. Sana yung patawag nyo, isahan na ba? Biglaan na ba? Patawag nyo yung district engineer, no? Patawag nyo yung COA, patawag nyo yung mga kongresista, yung miyembro ng small committee, yun ipatawag nyo yung 4 doon, sama nyo siya tambalusnos para masolusyonan natin itong korupsyon. Kasi kung yan lang ang papatawag mo, maliliit na tao lang yan eh, kontraktor eh. Alam natin, merong nasa likod yan, kaya nga sindikato, di ba sabi nila, sindikato. Pero patawag mga district engineer lang, so ibig sabihin, paparusahan mo mga district engineer lang. Eh yung may utak, nasa small committee, dapat yun ang tunay na parusahan para masolusyonan natin. Paano ba nangyari? Kasi ang insertion kasi, walang kinalaman yung district engineer. Sila sa proyekto, pero yung insertion, nasa mga kongresista, sa inyo, mga mambabatas. Problema nga lang dito, Senado rin sila. Ang tanong, may kinalaman ba rin yung liderato ng Senado? Kasi pagdating sa budget, dapat sila. Kaso nga lang, pagkatapos daw ng BICAM, meron pang small committee. So si tambaluslos talaga ang dapat ipatawag. Unlike noon sa panahon ni Tatay Digong, talagang matigas din si Tatay Digong sa korupsyon. Pakinggan natin. Pangulong Rodrigo Duterte bumuo ng komisyon na magpapalakas sa kampanya ng pamahalaan laban sa katiwalian. Ito po ay ang Presidential Anti-Corruption Commission na mag-iimbestiga sa mga tiwali at abusadong opisyal ng gobyerno. But let me be very brutal and frank. Yan si Duterte. Corruption must stop. Now. And I would address to all Filipinos who want to do something for your country and never had the opportunity because walang yung nagyayaya sa inyo. Ngayon na ninyo gawin kasi ako na. Ayaw ko talaga ng corruption. It makes me sick. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 43 para sa pagbuo ng Presidential Anti-Corruption Commission. Alinsunod dito sa hangarin ng Pangulo na linisin ang bansa laban sa mga umaabuso sa kaban ng bayan. Nakapaloob sa naturang Executive Order ang pagtukoy sa kapangyarihan at tungkulin para magsagawa ng kaukulang investigasyon laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. May poder rin ang binuong komisyon na magsagawa ng motu proprio investigation na katulad ng Ombudsman. Magsasagawa rin ng lifestyle check sa
ng mga iniimbestigang opisyal sa isinasangkot sa katiwalian. Ito yung wala kay Bongbong ngayon. Yung paglaban talaga sa corruption. Kay Tatay Digong yan, agad yung inuna niya eh. Yun yung wala. Kaya ang Pilipinas sa next 3 years, wala na po tayong pag-asa. Kung hindi mag-resign si Bongbong, hindi niya kaya solusyonan at tugunan itong korupsyon sa ating bansa. Good luck po sa atin.